kababayan, panghuli. Malapit na tayo, isang oras na tayo ha. Dito, mga kababayan, ang ating pag-uusapan ay si Laila de Lima, si Chel Jokno, ay mismong kinumpirma ni Martin Romualdez na sasali na sila sa 11 na prosecutor sa Congress laban kay Sara sa kanyang impeachment. So ito po mga kababayan, kinumpirma po mismo ni House Speaker Martin Romualdez na si Chel Jokno at si Laila de Lima ay kasali sa 11 prosecutor ng Congress laban kay Sara sa kanyang impeachment. So ito po, former Senator Laila de Lima and Attorney Jokno are two of the most respected legal minds in the country. Their potential inclusion in the prosecution panel would add credibility, balance, and depth to this constitutionally mandated process. They are not just veteran lawyers. They are a public servant with lifelong, pumasok si Bella sa loob, record of upholding the rule of the law and protecting democratic institution. Their involvement will be valuable contribution to ensuring that the proceedings are fair, principled, and rooted in the public interest. Mayumi, Migalab shoutout po, sabi ni House Speaker Martin Romualdez. So, naku, Sara, iiyak ka na naman dito, Sara. Naku, Sara, iiyak ka na naman dito sa pangyayaring ito, Sara. Hindi mo ito kayanin. Ito, pindutin natin sa impact leadership. Ito mga kababayan, puntahan muna natin yung impact leadership na yan. Ito na, puntahan natin, pindutin natin, impact leadership. So ito mga kababayan, impact leadership. So ito, basahin natin. House Speaker welcomes additional of de Lima Jokno to impeachment panel. So winelcome ni House Speaker Martin Romualdez. So klaro po mismo na po kay House Speaker Martin Romualdez na sasali nga si de Lima at si Jokno. Actually mga kababayan, ito na siguro yung sabi ni de Lima na lintik lang walang ganti. Diba? Naalala nyo dati si Laila de Lima na, ikulong niyo ako! Hulihin niyo ako! Now! Nandito ako! Baka nakalimutan ninyo. Inantay ko kayo! Dumating na kayo! Hulihin niyo ako! Ikulong niyo ako! Kita nyo? Si Laila de Lima noon? Baka nakalimutan nyo yon. Naalala ko yon. Nasaan kayo? Hindi ako natatakot. Ikulong niyo ako! Sabi niya doon, ganyan gagawin din ni Bato yan. Gagawin din ni Bato de la Rosa yung ginawa ni Laila de Lima noon. Gagawin ni Bato yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Pakita ko sa inyo Ito. De Lima to arrest. Ito na mga kababayan. Baka nakalimutan ninyo. Ito ba? Masyado na nila akong ginigipit, inaapi, tapos ganyan pang gagawin nila, and they call themselves men. Ganyan pa mga lalaki, tapos gagawa ng istoryan ganyan, na nagsasabo, kaya nagkarayot. Tama na po. In your desperation, para siraan niyo ako, tama na, nagkakamali na kayo, iba-iba na yung mga version nyo, iba-iba na yung mga istoryan nyo, kung ano-anong mga ini-invento nyo, katulad ng kahapon na naman, naman 300 million na yan. I'm not going to leave this country and escape anything because there is nothing to escape from. Di pa ako buwan. Wala pa akong kasalanan. Yung mga nagtabago lamang, tsaka yung mga tuwak. Ang umaatras. Hindi po ako pinalaki ng tatay ko maging tuwak. Wala nang gigipit sa akin. Masyado na nila akong ginigipit.
Sabi ko sa inyo, yang ginagawa ni Dilima, hindi makakalimutan ni Dilima yan. Kaya, ingay ng tugtog, kaya nga Ma'am Christine mas malakas pa yung background music kaysa sa nagsasalita Kaya, yung ginagawa ninyo, ayan Message ko po Ah. kay Mr. Kerwin Espinosa. May God forgive you for all your sins, and may God forgive you for all your lies. Yan yung kung saan inamin ni Kerwin Espinosa na sangkot si Dilima. 2016 yan, nandyan pa si Bato, magkatabi sila. Ito naman yung 2024. Sabi naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Tapos ang tanong ako, Sir, anong plano po ba? Yung sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Laila Dilima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Di ba? Narinig nyo mga kababayan? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, lintik lang walang ganti. Kung noon nasa power kayo, kayo yun Ngayon si Dilima, sabi nga ni Risa Hontiveros, hindi lang to basta comeback Hindi lang to basta na bumalik na ang mga katuwang ko. Ito yung sabi ni Risa Hontiveros. Saan ba yon? Hindi lang to basta comeback. Ito yun Malakas na ang totoong oposisyon sa Senado at sa Kongreso. Hindi ito simpleng comeback. Pinapatunayan lamang ng halalang ito na hangad pa rin ng masang Pilipino ang pamahalaang puso. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kabahan na kayo mga DDS. Hindi kasi lagi na ang dagat high tide, naglulutay din. Kasi kung babalikan ninyo yung mga dating videos, paano pinahirapan, paano gipitin, paano ipitin, ibalik mo ngayon yun na yung mga ginipit, yung mga pinipersecute. Sabi nga ni Harry Roque, political persecution. Yun yung totoo na political persecution. Itong si Laila Dilima. Ang problema lang kasi ngayon, bumalik si Laila Dilima. Diba? Sabi ko sa inyo, napakasulit ng kakamping. Panahon ninyo, sabi nga ni Trillanes, 7 years in the making to. Kahit gaano katagal, kaya kong maghintay para sa taong bayan. Alam nyo yung ginawa ni Trillanes, hindi naman yan nagkapira si Trillanes niya, yung napakulong niya si Digong. Yung kinaso niya, yung pinapamasahin niya papunta sa dahig para i-file at pabalik-balik niya doon para sampahan ng kaso si Digong sa Netherlands. Walang pera doon na involved. Sariling gastos niya yun. 7 years in the making yun. Diba? Ganyan kung paano binaboy ni Digong ang ating bansa na kung saan minamanipulate niya, pinapaikot niya ang utak ng sambayanang Pilipino na masama ang liberal. Ngayon natin napatunayan na kung masama ang liberal, edi sana alam naman natin na ang liberal ang matinding kaaway ng mga Marcoses. Edi sana ang mga Marcoses binaboy na ng liberal. Ngayon, tanungin ninyo, sinong nang baboy sa Marcoses? Ang mga Duterte. Hindi ang liberal. Diba? Yan naman ang totoo Pinapaniwala tayo noong 2016 na masama ang liberal. Pinapaniwala tayo noon na si Trillanes sundalong kanin, boy kwento, trililing. Pinapaniwala tayo na si Laila Dilima protector ng droga. Naglabas pa sila ng 6 video na Junel,
pinapaniwala tayo ng Administrasyong Duterte na lahat ng to masasama. Yun pala ang magligtas sa mga tao na naagrabyado ni Digong. Diba? Pinapaniwala nga nila tayo na Panginoon si Kibuloy eh. Pinapaniwala pa nila tayo na kaya ni Kibuloy pa istapin ang lindol, stop. Kapag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Putang ina, ba't ikaw nasa kulungan? Pinapaniwala tayo ng rehimeng Duterte. Sabi nga ni Laila de Lima, pinapaniwala tayo ng duwag na rehimeng Digong. Bakit ko nasabing pinapaniwala tayo? Vlogger din ako noon na sumuporta kay Digong. Bakit? Ang pinaglalaban ni Laila de Lima, patungkol yun sa mga pinapapatay ni Digong doon sa mga binao nila sa kware. At pangalawa, yung pagbenta or pagbigay ni Digong sa gentleman's agreement dyan sa West Philippine Sea sa China. Na kung saan ayaw ni Digong maonsimi or maudlot ang kanilang gentleman's agreement, pinakulong si Laila de Lima. Na which is totoo naman. Anong nangyari? Anong nangyari sa West Philippine Sea ngayon? Ginawa tayong uto-uto ng mga Duterte noon. Magpapauto pa rin ba kayo hanggang ngayon? Tanungin ko kayo, ilang mga senador ang pinasok ni Digong sa Senado? May nagawa? Anong proyekto ni Robin? Anong proyekto ni Bato? Sige, tanungin ko kayo. Tapos magdagdag pa sila ng another Duterte? Puro artista? Kung hindi singer, action star. Kung hindi action star, sip-sip. Di ba? Inuto tayo noon. Magpapauto pa rin ba tayo ngayon? Di na. Much better nga, iboto ninyo yung mga liberal na senador kasi mas marami yung nagawa. Isa-isahin yung senador ni Digong na ipinasok niya. Anong nagawa niyan? Tapos inulit nyo pa. Diba? Yan ang sabi ko sa inyo mga kababayan. Lintik lang walang ganti sa ginagawa nila kay Laila de Lima. Gumising na kayo. Gumising na kayo. Mga kababayan. Wala na. Alam nyo, napakasimple lang eh. Tanungin ko kayo, bakit nyo iboto ang mga Duterte? Ang baha ba sa Davao na wala? Yan lang naman napakasimple eh. Saan kayo banda na-amaze o namangha kay Duterte? Yung project niyang build na isang biyak lang sinimento, project na. Yung project niyang build na dinaanan ng isang truck, bumigay. Ganun ba? Kaya namangha kayo? Yung pinatay yung mga adik na wala mang drug lord kasamang namatay? Yun ba namangha kayo? Namangha kayo kasi ang Davao pinugara ng mga Duterte? Anong nakakamangha sa Davao? Mataas nga ang kita nila, malaki namang confidential fund nila. Ang baha ba nawala? Diba? Saan ka banda na mamangha kay Digong? Yung pagpapapatay sa adik hindi dinaan sa due process? Bakit? Naniwala ba kayo na ang 9-year-old na bata, adik? Kaya patayin? Kaya pinatay? Diba? Saan kayo namangha? Yung build niya, 224 airports, pero 90 lang ang airport sa Pilipinas. Saan yung iba? Nasaan yung 100 plus? Sa Biringan? Hindi natin nakikita ang Biringan. Si Jessica Soho lang nakakita niyan. Saan kayo namangha? Yung kamay na bakal? Na natatakot kang lumabas, pagkamalang kang adik, ikaw pa yung matukhang. Diba? Hindi na uso yung mga build ngayon. Ako nga, ayaw ko dumaan sa build eh. Bakit? Bibigay pa yun, ikakamatay ko pa. Pinagmalaki nyo pa yung 10 years passport at 10 years driver's license. Hindi naman yan sa inyo. Hindi naman kayo may akda niyan. Yung driver's license at passport, akda ni Po at ni Villarreal. Hindi kay Digong yan. Yung pagpapataas ng sahod ng sundalo, ng pulis, ng teacher at mga government employee, akda ni Trillanes yan. Hindi kay Digong yan. Diba? Ba't hindi yung subukang mag-research mga DDS? Sa bagay, sa loob ba naman ng 4 na buwan ko ng pagbablog dito,
patungkol sa pag-defend kay BBM, wala naman ako nakitang DDS na nagising. Yung iba namatay na tuluyan, hindi na nagising. Oh, yung iba nag-PPM pala sa akin. Oh, Ken. Oh, salamat nagising kami. Kailan ka maglaslas? Uuwi na si tatay. Sabi ko, putang ina mo, kinalawang na yung panglaslas ko. Oh. Kailan ka maglaslas, tol? Bro, mag-ingat-ingat ka, magtago ka, marami kaming galit sa'yo. Putang ina, pauwiin yung si Digong. Alangan man maglaslas ako, si Digong nandun pa rin, dilugi ako. Di ba? Yung mga DDS na paniwala, si Tatay Digong ang may gawa niya, naging 10 years ang passport, naging 10 years ang driver's license. Putang ina, hindi si Digong yan, pumirma lang siya dyan. Bakit? Kung 10 years ba ang passport, si Digong ba ang pipila at kukuha doon? Ikaw pa rin naman? Kung 10 years ba ang passport, si Digong ba nagbabayad? Ikaw rin naman? Kung 10 years bang driver's license, ikaw bang magbabayad sa fixer para mauna ka sa pila? Si Digong bang magbayad? Kayo rin naman? Wala kayong dapat ipagmayabang na ginawa ni Digong yan kasi karapatan niyang gumawa ng ganyan. Nagpresidente pa siya kung hindi siya gagalaw. Tumaas ang sahod ng teacher, si Digong ba ang nagbigay? Pera naman natin taong bayan yan, tax natin galing yan. Tumaas ang sahod ng mga kasundaluhan, i-tax naman natin yan, hindi man pera ni Digong yan. Yun ngang project ni Bongo na Malasakit Center, hindi naman pera ni Bongo yan eh. Pera ninyo yan mga DDS na bobo. Kaya karapatan lang na mag-avail kayo dyan, dapat hindi pamiliin. Mag-avail nga kayo ng Malasakit Center ni Bongo kung hindi kayo hindi kayo pipiliin. Tigilan nyo nga ako, try nyo mag-apply doon Malasakit Center kung bibigyan kayo ng benepisyo dyan kung hindi kayo tatanungin sa barangay ka. Anong barangay mo? Hindi ka doon kay barangay. Pag hindi ka binigyan ni barangay, ibig sabihin, hindi ka makakuha ng Malasakit Center na, benepisyo. Bakit? Kasi hindi ka butante ni chairman. Yun ang totoo. Try mong kumuha sa barangay mo, tapos hindi ka butante ni chairman, bibigyan ka? Tigilan nyo nga ako. Kaya minsan din itong mga chairman, akala mo, sila na yung mayor eh. Tignan mo, ngayong sunod eleksyon, wag mong iboto yung chairman, mura-murahin mo, tapos humingi ka ng certification para makakuha ka ng Malasakit Center. Tignan mo kung bibigyan ka ni chairman. Itlog mo lang, sasabihin lang ni chairman, di ba, minura mo ko nung nakaraan? Kaya, doon ka sa kabilang barangay, mahingi. Yan sasabihin, Malasakit Center, kay Bongo yan. Pera ni Bongo? Pera ng taong bayan yan. Yan ipagmayabang ninyo. Bongo, Malasakit Center, kaya iboto natin. Pera ng tao yan. Hindi pera ni Bongo yan. Iboto natin si Digong kasi nagpa-build. Hindi naman kay Digong yung build na pinagawa. Utang niya sa China yun at binayaran ng anak mo yun. Hindi pa pinanganak yung anak mo, nasa itlog pa naglambitin, may utang na siya. Yun ang totoo. Magkano utang ni Digong iniwan? 16 trillion. Hindi pa pinanganak yung anak mo, may utang na siyang babayaran paglabas niya. Sa tingin mo maubos ni BBM bayaran yung 16 trillion? Saan kukuha si BBM? Kababa-baba ng ekonomiya natin sa bansa. Bakit nababa ang ekonomiya sa bansa? Mas marami pa kasing Chinese na undocumented kaysa sa totoong Pinoy. Only in the Philippines nga lang, pinakamayaman Chinese eh. Bakit? Narinig nyo ba sa China, pinakamayaman Pinoy? Kaya hindi tayo umaangat ang ating ekonomiya kasi ang mga mayayaman dito, mga Chinese, hindi Pinoy. Saan kayo nakakita dito? Tanungin ko kayo, sinong pinakamayaman sa Pilipinas? Di ba Gokongwei? Tan, Lucio Tan, Henry C. Sino pa? Ramon Ang. Asan yung Pinoy doon? Di ba? Kaya hindi tayo muunlad. Kasi pumapayag kayo na sila ang mamumuhunan sa ating bansa. Di ba? Tignan nyo Singapore. Pag hindi ka Singapore national, bawal ka magtayo ng business. Mahirap lang kasi dito sa Pilipinas eh. Dadaan kang customs, bigyan mo lang 1 milyon, nakalusot na yung smuggle mo eh. Diba? Dito sa Pilipinas, sino pinakamayaman? Chinese. Pagdating sa China, sino pinakamayaman? Walang Pinoy. Ang Pinoy doon, worker. Tagahugas ng puwet ng matandang Chinese. Kaya hindi tayo muunlad eh. Punta kay Singapore. Pag hindi ka Singapore national, bawal ka magtayo ng business. Kaya yumayaman sila. Dito sa Pilipinas, yung lupa mo, bilhin ko 2 million, tuwang-tuwa si tanga. Sige, pabili mo 2 million, mayaman na ako.
After 1 week, ubos ang 2 million. Ang lupa, tinayuan ng mall. Sinong may-ari? Chinese. Wala na. Di ba? Minsan kasi ang Pinoy matalino, bubo nga lang. Opiran kita, Ken. Sige, yung lupa mo, 2 hektarya. Sige, bilhin ko yan. 50 million. Yes, 50 million. Mayaman na si Ken. Travel dito, travel doon. Bili gadget, bili kung ano-ano. Kain dito, kain doon. After 2 months, ubos ang 50 million. Tinayuan ng mall. Yung mall, habang buhay, may mall dyan. Yung mayaman, namatay na lang yung may-ari ng mall. Yung kapu-apuhan niya, minana, mayaman pa rin. Si Ken, 50 million, 2 buwan, ubos. Diba? Kasi ang utak ng Pinoy naniniwala sa swerte. Tignan nyo si Diwata. Napanood ko sa Facebook. Si Diwata, bumili doon sa tindahan, doon sa Mega Mall. Bumili ng burloloy. Sabi nung tindera, tignan mo Diwata, may hawak siyang garapon. Iniikot-ikot niya yung ganun. Ting! Diwata, nawala na ang malas mo. Mananalo ka. Putang ina, nanalo si Diwata? Mas nanalo yung binilhan niya ng bracelet. Bakit? Nagkabenta, may pangbayad na sa upa. Sa store niya. 'Di ba? Yan ang mahirap sa Pinoy, naniniwala sa swerte. Sabi nung Chinese na babae, Diwata, bili ka bracelet ko. Pampaswerte. Eto, ipasok natin bracelet mo. Ting! Ito, suotin mo na Diwata, swerte ka nito. Bumili ng 5. Pati mga staff ni Diwata, binilhan 5. Pati kameraman, binilhan din 5 lahat sila. Magkano isa? 300. Di nakabenta ngayon ang Chinese na babae. Mananalo ka, ubos ang paninda. Si Diwata, nga, hindi nanalo. Kasi ang Pilipino, naniniwala sa swerte. Diba? Yan ang mahirap. Sige, Diwata, manalo ka. Halimbawa, ganito. Ilagay natin dito. Ito, Diwata, sige, bilhin mo itong nail cutter, pampaalis ng swerte at patay na kuko. Ting! 500 lang, Diwata. Sa'yo na. Sino pa? Naubos ang panindang nail cutter. Pero si Diwata, hindi nanalo. Yan ang sakit ng Pinoy. Pakitaan lang kayo ng cash, 300, panalo, tataya ulit. Ulit taya, inubos lahat. Ganyan ang sakit ng Pinoy Tataya ka, nanalo ka, 300. Sa cash doon sa sa loto, di ba may cash 5 piso dyan? Nanalo 300. Yes, yung puhunan ko 20, nanalo 300. Itaya lahat, putang ina, ubos. Pag cash, naubos lahat ng cash, nawala ang 300. Pati pang 20. Umuwi nga. Yan ang sakit ng Pinoy. Naniniwala